Maulang araw, maulang linggo, kung ilang linggo na itong nangyayari sa ating bansa. Matindi ang pagbaha, pag-ulan, talaga namang araw-araw. Kung matindi ang pag-ulan at baha, ganoon din baha rin ang mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan. Ito, mga Marcos supporters, Marcos loyalists at naniniwala sa gobyernong ito. Anong tingin nyo? Nabasa ba nyo? Nadinig ba nyo? Sinasabi ni dating Secretary Singson ng Department of Public Works and Highway. Yan po ay dating Secretary ng DPWS ng panahon ni Noynoy Aquino. Okay? Tapos, kamakailan lang, kinuha yan ni Pangulong Marcos para maging commissioner ng ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation, sa flood control. In other words, nakasama siya ng gobyernong ito. At yung binigay na trabaho sa kanya bilang commissioner ng ICI ay napakalaking trabaho. Pag-iimbestiga sa maling paggamit ng pera ng bayan sa DPWH. Kaya siya isinama dyan dahil yung kanyang karanasan bilang dating Public Works and Highway Secretary. Okay? So marami siyang alam dyan. Matagal siyang secretary. At alam niya ang kalakaran sa DPWH nationwide. Kaya siya inilagay dyan. Tapos nung siya nandyan na, sa ICI, puro reklamo. Hanggang sa siya ay nag-resign. Bakit ganon? Binigyan siya ng pagkakataon na maging commissioner, mag-imbestiga sa anomalya sa DPWH. Matuturing na natin hindi naman niya nagawa ang lahat. Tapos nag-resign siya. Ngayon, bumabatikos pa sa mali daw paggamit ng pera dahil sa DPWH. Nakita nyo? Anong ibig sabihin yan? Nung binigyan ng pagkakataon, hindi niya inilabas yung mga sinasabi niya may pagkakamali. Ay yun ang tamang venue, ICI. Kaya nga nag-iimbestiga sa flood control scam at iba pang infrastructure project sa DPWH nationwide. Wala siyang ginawa, wala siyang sinabi. Ang pagiging commissioner ng ICI, may malakas at matinding posisyon yan. Under Executive Order Number 94 na inilabas ng Pangulo. Nang ito nga i-expose ang katiwalian sa flood control scam na bilyon-bilyon. Sabi nga ni Singson, natandaan ko, 1.7 trillion ang nawalang pera sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2025 bago na-expose ito. Sa kanya nang galing yan, figures na yan, 1.7 billion. Tapos ngayon, wala na siya sa ICI, wala na yung ICI, wala na siya sa gobyerno, ito negative na ngayon sinasabi. May mali daw paggamit ng pera. Kita nyo, ano yung mga pinanguhugutan? At ano po ang inyong masasabi dyan? Sa ngayon, nakikita ko rin, nararamdaman, naririnig natin, parang naglalabasan na po ang kulay ng iba. Although karapatan nilang magbigay ng opinion, suggestion o kung ano, kaya lang yung banat na below the belt, ibang issue yun. Mayroon dating taga-media na ngayon personal ang banat sa Pangulo, kaya siya ay pinagtutulong-tulungan ngayon ng mga Marcos supporters. Yan Hindi ko alam kung sila ay nagpapapansin, kulang sa pansin, o talaga bang sila ay anti-Marcos, o talagang sila ay hindi pro-administration, nagkunwari lang ng una. Ngayon, dahil alam nila, alam nating lahat, dapat yung malaman, last 2 minutes na po sa basketball, ang Marcos administration. Actually, 1 taon na lang ang matinong pagpapatakbo ng gobyerno. Kasi pagpasok ng last quarter ng 2027, puro politika na, kampanya na, dahil mag-i-eleksyon sa Mayo ng 2028. So, itong natitirang more or less 2 years, 1 year na lang, ang pwedeng magawa talaga ng gobyerno sa seryosong laban sa katiwalian at iba pa dahil puro politika na pagpasok ng 2027. 1 year before election, maniwala kayo. Kaya ba marami nang bumabatikos ngayon? Or yung mga dating nagkunwaring taga-suporta, nagmamalasakit sa Marcos administration at sa gobyernong ito, ngayon hindi na. Malaking challenge ito sa Presidential Communication Office kung paano nila harapin ito.
Pero sa isang banda, tama rin para at least naman gumalaw yung PCO. Talaga namang may problema dyan sa PCO. Kulang na kulang ang kanilang information dissemination para sa totoong kalagayan ng mga proyekto, ginagawa, nagagawa ni Pangulong Marcos sa loob at labas ng Metro Manila. Kulang na kulang talaga. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nila nagagawa yung nasa kanilang lahat ng communication. Nasa kanilang PTV, Bureau of Broadcast, nationwide yan, PNA, Philippine Information Agency, nandiyan pa yung araw-araw briefing sa Malacanang. Pero yung totoong nagagawa at ginagawa ng Pangulo, hindi lumalabas. Hindi nakikita at naririnig ng taong bayan. Para sa akin noon pa, talagang may pagkukulang ang PCO. Yung communication ng Office of the President. Walang ka-PR-PR eh. Ang dami-dami po dyan ng ilan ba ang YOSEC dyan, ilan ba ang ASEC dyan, ilan ba ang mga direktor dyan. Dami. Nationwide ang operation. Bilyon ang pera ng mga yan taon-taon. 300,000 ang sweldo yata ng YOSEC. 200 plus ang ASEC. Iba pa yung mga direktor. Kanyang kalaki ang gastos ng communication of office ng presidente. Ang kanilang gagawin, maglabas ng mga ginagawa ng Pangulo, mga project at kung ano-ano, pero hindi po nararamdaman ng taong bayan, hindi nakikita. Mas lumulutang yung awayan, intriga, banatan at kung ano-ano. In other words, sa aking personal opinion, talong-talo. Ang PCO, Office Communication ng Office of the President sa paghahatid ng mga nangyayari na totoo sa loob at labas ng bansa. So huwag kayong magalit. Tanggapin nyo ito na constructive criticism. Ako from day one ay tumutulong sa gobyerno voluntary dahil Pilipino ako. Hindi ako naghanap ng kahit ano. Hindi ako konektado sa gobyerno. Wala akong business sa gobyerno. Pero real talk lang, may pagkukulang talaga kayo. Sa nakaraang 4 na taon, at itong natitirang mahigit na 1 taon na lang, ewan ko kung makakabawi pa kayo. Pero yung gastos ng gobyerno o ng taong bayan, ganon din. Ito na naman, another billion ang proposed budget for 2027 na tinatalakay na sa Kongreso at Senado ng Communication, Office of the Information Communication ng Office of the President under PCO, Presidential Communication Office. Ewan ko, nag-update na ba yung kanilang mga facilities? Wala rin. Nag-improve na ba ang kanilang mga galawan? Parang wala rin. Kasi hindi nga natin nakikita. Natatabunan ng intriga, ng mga patikos, criticism ng kung ano-anong sektor. Mas lumulutang yung negatibo kaysa positibo. Kaya everyday challenge ang PCO. Magbago na kayo. Kung totoong kayo ay nagmamahal sa Pangulo. Ngayon kung hindi naman, dahil pera-pera lang kayo, sweldo lang, kinsinas katapusan lang ang hinahanap nyo, kawawa ang taong bayan. Kawawa si Pangulong Marcos. Real talk lang po ito. Please like, share, subscribe, and follow.